Pisces, welcome sa iyong monthly reading ng July 2026 forecast. Check natin yung mga mensahe, energies. Sensya na atrasado yung mga July reading ko dahil lang sa migraine ko ng mga 1 week. Mountain, Sun, Clover. Uy, ganda. Mountain, Sun, Clover, at saka Child. Seven of Pentacles. Chariot. Magician reversed. Knight of Swords reversed. King of Wands. Oops, bawal ite. May nakaano. May walang kasuotan. Takpan natin. Yarn. Sa bottom, si King of Swords. Yan. Mga numbers na lumalabas sa cards mo. Pwede may mga repeating numbers dyan, ha? Oh, meron ditong 7. Actually, dalawang 7. Merong 1. Merong 15. 21, 31, 2, at saka 13. Mountain card, no? Ito ay malaking blockage, eh. Mountain kasi to. So, expect mo na kung ano man itong sagabal na yan. Mukhang ang laki na itong obstacle na to na kailangan mong tanggalin, no? Expect mo na rin na may mga delay dito. Ayan. Pwedeng may malaking challenge para sa'yo. Mahirap kasi yung mountain yan. Sabi ko nga, pwedeng malaki yung sagabal, yung challenge. Or pwedeng may enemy ka rin dito. Pasensya na, umuuga yung ano. Sobrang lakas kasi nung hangin sa ventilador ko, pero hindi nyo yan naririnig eh. Kasi meron ako noise cancelling dito sa mic ko. Pero yung mount ko, nagagalaw. Oh, by the way, kung nakikurious kayo, kasi nga, ito yung mic na ginagamit ko na may noise cancelling. Lagay ko na lang yung product link dyan. Tignan nyo na lang sa description, sa screen, sa ibaba. Ayan. Kung saan ko nabili yung mga items na ginagamit ko rito. Ayan. Pati na rin itong mga suot kong bracelet. Kung saan mabibili, lalagay ko na lang sa mga link dyan. Hanapin nyo sa screen. So, ayan na nga. Sabi ko nga, mukhang may mga pampadelay dito, may hihirapan ka kasi ang laki nga nung blockage na nakaharang sa mo, sa goal mo, no? Pero, siswertein ka pa rin, no? Ayan, ito na naman yung Clover, which is, card ng optimism mo. Pwedeng may luck, pwede ring merong opportunity na darating sa'yo, maaaring mabigyan ka ng big break chance, pag-asa, happiness, no? Maging realistic kayo, kaya asa sa luck lang. Siyempre, kung wala kang ginagawa, ibig sabihin, wala talaga mangyayari. Kahit ba mga 100 na barahing lumabas na ganito, kung wala ka namang ginagawa, di ba? Paano ka magkakaroon ng ng success, di ba?
So, depende pa rin yan sa pagkilos ninyo. Pero ayan nga, andito yung magandang timing, opportunity, andito yung chance, yung big break, 'di ba? So, ibig sabihin auspicious na timing 'yan. O, 'di ba? Pero hindi tayo dapat nagre-rely lang sa mga luck-luck kasi tayo naman talagang gumagawa ng success natin, eh, 'di ba? O, meron talaga no beginning kasi may child dito. May start eh. Hindi ko alam kung ano ito. It could be something na sisimulan mo. Yung iba pwedeng new friendship, new relationship, new contract, new project, bagong inspirasyon. Basta bago, fresh. Something nakaka-start pa lang o baka mamaya kaka-start nyo pa lang dyan sa bagong work or kaka-start pa lang ng connection mo with this person. Oo. Masyado pang maaga. Eh, kung timing ito. Masyado pang maaga para ma-determine or maging hindi pa tayo makakapag-rely. Too early to tell kasi nga masyado pang maaga, kakasimula pa lang. O, pwedeng itong sabi ko nga, magsisimula na something, whether connection or mga gagawin mo. O, pero alam mo, kung ano man yung sisimulan mo na yan, o bukod sa clover, meron kang, sun card, no? Sun card kasi is victory, success, happiness. O, parang may mga cards ka rito na ang light nung energy, alam mo yun, ang positive nung energy, ang optimistic, no? Dalawang cards mo yung nagsasabi dito ng ng happiness. Dalawang cards din yung merong beginning, pagiging optimistic. Okay, nandiyan yung dalawang cards din yung merong opportunity rito. Basta kung ano man yung mangyayari, overall, positive yung outcome. Kasi andyan yung sun card, no? Kaya kahit nga merong malaking obstacle dito, you will succeed kasi nandyan yung victory, nandyan yung success na lumilitaw dito sa sun card mo. O aside from that, meron kang chariot. Success din yan. O, meron ka ring Seven of Pentacles, which is positive outcome din. O, diba? Maganda to eh. Ibig sabihin, merong rewards, may profit ka dyan, meron kang mapapala talaga, andyan yung may payoff pera, andyan eh. Andyan yung i-harvest mo talaga yung magandang resulta eh. Chariot, success yan. Ibig sabihin, marireach mo yung destination, yung goal mo. Magagawa mo ng tama. Or pwedeng this is an indication na nasa tamang direction ka, path ka. Pwede rin itong card ng choice, decision making, since merong dalawang sphinxes dyan. Pwedeng may dalawang options ka. Mamimili ka, no? Pwedeng merong dalawang path na mag-a-appear, di ba? So kailangan mong mag-decide kung ganun, which path to take or alin dyan sa dalawang options. So at least meron kang dalawang options or opportunities dito, makakapamili ka eh, di ba? Yun yung advantage mo. Pwedeng meron kang backup plan, pwedeng may fallback, no? Okay, meron ka ditong magician tsaka alchemy. Uy, alchemy, magician, parehong magic yun. Oh, di ba? Parang na-double tuloy yung card ng magician. Oh, may you find gold, oh. Baka kasi meron kang something na madidiscover. Kasi nga may breakthrough dito eh. May malaking obstacle pero may breakthrough. Oh, meron kang bagong discovery dito kung ano man yan. Sabi ko nga, at maganda yung magiging outcome. Ito yung time na magti-take ka ng risk, ng chance kasi lumilitaw din ito, May tendency ka lang to procrastinate.
Yun lang siguro yung i-avoid mo kung talagang gusto mong ma-reach yung target mo, yung goal mo, yung quota mo ngayong month na ito. Pero meron kang magagandang magagawa eh. Ayan oh. Parang merong something magical about this month. Oh, by the way, may changes, transformation yan, magician, tsaka itong alchemy. Oh, di ba? Basta makaka-create ka ng something na maganda eh. Spectacular, Char. Oh, kasi magic eh. Di ba? Meron kang may pagko-convert dito, alam mo yun, yung matatransmute mo yung isang bagay na into something. May kakayahan ka na baguhin mo yung situation eh. Or meron kang kakayahan na makapag-create ng something na hindi mo in-expect na kaya mo palang gawin. Diba? Magical nga yung mo dito eh. Kaya mong baguhin yung situation. No? Ito yung magical moment na makakapag-create ka, pwede mong mabago yung sitwasyon. So, take advantage mo yan. Yun din naman yung lumilitaw dito sa Clover card mo, by the way. Oh. So, ayan na yung mga positive things na paparating sa iyo. Sun card dyan, makapangyarihan yan, lahat ng positive. Sabi nga dyan, happiness, victory, success, no? Positive outcomes nandyan. Oh, ayan din si King of Wands, success din yan eh. Magagawa mo ito, kung ano yung mga dapat mong gawin, matatapos mo, maganda yung resulta, successful, kakayanin mo kahit may malaking obstacle, no? Iwasan mo lang dito yung procrastination or katamaran kung susumpungin ka ng ganyan, yung mga distractions, yung mga toxicity, bad influence, no? O pwedeng merong decision, something na kailangan pag-isipan. Pwede ring ito yung sign na masusolve mo nga yung problem mo kahit gaano kakalaki yan, matatanggal yung obstacle, mapi-figure out mo yung yung solution dito sa problema mo. Lumitaw si King of Swords, tapos lumitaw sa ilalim Justice card. Libra energy. Libra, Capricorn, Cancer, yun yung mga signs dito sa tarot cards. Decision talaga to, oh. O baka ito na yung verdict na hinihintay mo. O baka ito na rin yung justice na hinihintay mo. Results. So, kasi justice yan. Consequences, results. Ito na yung outcome. Sa tingin ko, magiging tama lang, magiging fair lang yung decision dito. Makukuha mo kung ano yung nararapat para sa'yo. Paparating na rin ang truth, no? Kasi truth ito eh. Justice card, no? Andyan na yung bunga eh, resulta eh. Justice card, Seven of Pentacles. Etong Knight of Swords na to, as an advice, huwag kang maging impulsive. Sabi nga dito, pag-isipan mong mabuti, maging wise ka, maging logical ka. Diba? Analytical. Huwag kang padalos-dalos, no? Maging bold ka kung kinakailangan with the King of Wands. Maging bold, maging confident. Kasi kaya mo naman talaga yan i-handle eh. Yan nakikita ko eh. By the way, maraming salamat po sa pagbalik-balik, pag-aabang sa mga reading ko, lalo na dun sa mga ilang taon nang nanonood, sumusuporta, mga nag-a-avail ng membership subscription, mga hindi umaalis sa membership subscription, mga suki ko sa private reading ng ilang taon na, mga nagpapadala ng star super thanks gifts, mga laging hindi nag-i-skip ng ads, nagko-comment, nag-share, nagla-like, no? Private reading, kung sa YT ka nanonood, tignan mo sa comment section, nakapin dyan kung paano ka magpapa-private reading sa akin.
Okay, ang way lang talaga is tumiretso kayo sa nag-iisa official FB page ko. Purple Teen, Meta Verified, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, fake yun. Kapag in-add friend kayo, nag-message, nag-chat, fake yun. Kayo ang mag-PPM sa akin para hindi kayo mas-scam. Ha? Okay, maraming salamat. At kung gusto nyo nga yung mga items na sinusuot ko, kagaya nitong mga bracelets, yung mga nakikita nyo rito, hanapin nyo lang, isi-share ko sa inyo yung product link kung saan mabibili yan. Nasa screen, sa somewhere dyan sa screen, sa ibaba, or sa comment section. Love life, tignan natin anong hidden side netong person mo. Pwedeng positive to negative yung hidden side niya na hindi mo alam or marireveal pa lang sa'yo. Ay, takot mag-trust. Takot magmahal. Baka may mga trauma to. Takot siya maging intimate eh. Siguro nga may past trauma siya kaya siya ganyan. No? May trust issues. Ay, ang galing. Very flexible, adaptable itong person mo. Maabilidad. Oh. Sa kung anong mga situation kaya niya makapag-adapt. Ganun siya kabilis makapag-adjust, makapag-adapt. No? At saka positive thinker to. Objective. Nakikita niya yung potential sa lahat ng bagay. Optimistic, positive. Ano pa? Sa love life mo, pwedeng may temptation. Pwedeng merong unhealthy na attachment, obsession. Pwedeng merong mahirap kumawala rito. Ang daling pasukin, ang hirap ng kumawala. Pwedeng merong third party situation, temptation. Pwedeng may pang-aakit, yun na nga. O, pwedeng nahulog ka sa patibong, tapos na-realize mo na nahook ka na, hindi ka na makaalis, no? Pwedeng toxic yung relationship, toxic yung person, o toxic kayo pareho sa isa't isa. Pero nakikita ko rito, magpapatuloy pa rin tong connection ninyo eh, despite the toxicity. Merong manipulation, deception dito. Trickery. Pwedeng may panggagamit, pwedeng may codependency, gamitan. At may mga kaparusahan dito nakita ko yung justice card. May mga bayad utang dito, karma. Kasi nga, merong something na nilalabag dito eh. Lalo na kung bawal na pag-ibig, third party situation ito. Aanihin at aanihin yung mga consequences dito. Ayan maling decision action. Kasi, nagpadalos-dalos, so pinili na lang kahit na alam na mali. Nagpadala sa tukso, alam mo yon. Alam na nga na masama, bawal, pero ginaw pa rin. So, may kabayaran, merong consequences yan, kaparusahan. Tingnan naman natin yung real talk cards mo para sa'yo naman. Surrender your fear of change. Pwedeng takot ka kasing mag-live sa iyong comfort zone, takot ka sa pagbabago, o perhaps takot kang lumipat ng job, perhaps masyado kang nag-anxiety about your health. Takot sa takot sa change. Basta sinasabi rito maging positive ka, let go mo yung mga fears mo, wala mangyayari rin, maitutulong yan sa'yo. Basta ang mantra or affirmation, I have faith that all is well, Pisces. Tapos, surrender your attachment to results. So, masyado kang fixated agad doon sa resulta. Masyado kang na-obsess na agad doon sa outcome. Dahil dyan, nagkakaroon ka ng stress, nagkakaroon ka ng anxiety, obsession doon sa outcome kagad or sa success agad. The formula for success is
to do all you can to make things happen. But, let go of the results muna sa ngayon. Ipaubaya mo sa langit yan. Basta ginagawa mo yung mga dapat mong gawin towards your goal, towards your success. Hindi ka kailangan ma-obsess or mag-overthink. Okay. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. Okay? So, yan yung mga messages for you. Kita-kits uli sa susunod. Love you all. Bye-bye.